Alam mo, may narinig akong testimony ng isang churchmate before. Sabi niya, araw-araw daw siyang nagdarasal sa Diyos at pare-pareho lang hinihiling niya. She was asking for protection, for strength, and direction. And then one day, napansin na lang daw niya na parang unti-unting nagko-collapse ang mundo niya. Yung trabahong ilang linggo niyang pinagdarasal at hinintay, nireject siya. Pagkalipas ng ilang linggo, unti-unting lumalayo yung mga taong malalapit sa kanya. Tapos mas marami pang pintuan ang sunod-sunod na nagsara sa kanya. Plans started failing, opportunities started disappearing, and for the first time in a very long time, nagalit siya sa Diyos. Sabi niya, Lord, bakit mo hinahayaan na mangyari sa akin ang mga to? Matagal akong nagdarasal sa inyo, tapat akong naglilingkod sa inyo, saan ako nagkulang? So dahil sa lahat ng mga nangyari na yun, unti-unti siyang nagtampo sa Diyos. So nagpatuloy siya sa kanyang buhay na malayo sa kanya. And then lumipas ang mga taon. Randomly isang araw, may nakasalubong siyang common friend. And nagkwento siya about dun sa company na gustong-gusto niyang pasukan before. Yung company na iniyakan niya dahil hindi siya nakuha. Nakwento daw nitong common friend na yung company daw na yun became known for a toxic culture. Yung mga empleyado daw doon na overwork, tapos delayed pa yung mga sahod. So ang dami daw nag-quit dahil sa impossible workloads at sa management problems. At nung gabing yun, pagkatapos ng matagal na panahon, muli siyang lumuhod para magdasal. At ang una niyang ginawa ay humingi ng tawad. Dahil doon niya na-realize yung mismong trabaho na pilit niyang pinagdarasal na dalhin siya doon was the very place God was protecting her from. At hindi lang yan, meron pa siyang na-discover. Yung mga kaibigan niya na unti-unti siyang iniwan noon, nalaman niya kalaunan na pinag-uusapan pala siya behind her back. The people she was loyal to were not really loyal to her. Buong panahon na akala niya tahimik ang Diyos sa kanya, kumikilos na pala siya. Buong panahon na akala niya pinaparusahan siya ng Diyos. But no, protektahan na pala siya. Pero hindi lang sa paraan na inaasahan niya. Many people say they trust God. Pero the moment na iba yung sagot niya sa inaasahan natin, nagtatampo tayo, nagagalit tayo, o na-offend pa nga tayo minsan dahil deep down inside, nagpe-pray tayo, pero nakapag-decide na pala tayo kung ano yung gusto nating maging sagot. We pray for God's will, pero sa totoo lang, may sarili na tayong will na gusto nating sundin niya. We pray for guidance, pero nakapag-desisyon na tayo kung saan natin gustong pumunta. We pray for open doors, pero nakapili na tayo kung anong pintuan ang gusto nating magbukas para sa atin. Sa madaling salita, nakaplano na ang lahat sa isip natin. Tapos dadalhin natin yun sa Diyos in prayer na para bang ang kailangan na lang niyang gawin ay i-approve ang plano natin. Hindi kung ano yung kalooban niya.